sa ating mga konsehal, at dito si Konsehal Chonji, Konsehal Victor, dito ay Konsehal Luis, si Konsehal Lati, Konsehal Carl Villanakino, Konsehal Henry Gadiano, yung ating bagong halang na konsehal, nandoon si Matt Mendoza, sa mga department head, sa pangunguna ni Sitiad, sa lahat ng mga kawani ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa. Hindi ako nakabarong, hindi ko man alam na kailangan nakabarong. Medyo kasi ako doon sa rural barangays natin, magpapasalamat lang. Kasi alam naman nyo kung ano yung nangyari ditong nakaraang eleksyon na ito. Pinag-aralan nung isang kinomission kong grupo, although medyo mal, kung ano nangyari ba ditong eleksyon na ito. In spite na napakaraming accomplishment, ano ang nangyari? Kung titignan nyo yung resulta ng eleksyon, ang lamang sa atin talaga bugbog sarado, San Jose, San Manuel, San Pedro, San Miguel, Bangkaw-Bangkaw. Mga binaha na lugar yun, yung mga lugar na yun. So, hindi natin naramdaman yung concern ng mga kababayan natin na talagang ano sila, yung masyadong sumama talaga ang loob nila sa nangyari yun. At they took it against me bilang mayor ng Puerto Princesa. Mabuti na lang nag-deliver yung mga rural barangays natin na kahit papano 1,646 lumamang pa rin tayo sa overall. So, ngayong umaga, naka-schedule na kakausapin ko yung lahat ng mga engineers ng city engineering para explain nila sa akin at saka kung sinong gustong makinig doon, paano ba nila susolba rin itong baha-baha na problemang ito. Kasi ito ay technical na problema, hindi naman ito political na problema. Ang ating suporta nasa kanila, kung sasabihin nila itong gagawin, dahil sa sila yung nakakalam, di gagawin natin. Kung kinakailangan punduhan natin. Pero dependent tayo sa ating mga engineers kung paano susolba rin itong problemang ito. So, kailangan natin maabot yung mga kababayan natin. Kaya mag-i-establish tayo ng doon sa ating Facebook page ng City Mayor's Office. Siguro pansamantala tatawagin nating Puerto Reports o baka hanap tayo ng ibang pangalan na kung saan pwede tayong tumanggap ng mga suggestions, complaints, tsaka queries galing sa mamamayan ng Puerto Princesa. At ngayon pa lang sinasabi ko sa mga empleyado department head ng Puerto Princesa na pupunta yung mga empleyado namin sa inyo para magtanong, para masagot natin ang maayos yung mga dapat nasagutin. Palagay ko, we owe that to our people, sa ating mga mamamayan ng Puerto Princesa, na maabot natin kung ano yung mga concerns niya. Yung iba simple lang naman, hindi lang nasasagot talaga. So, ina-expect na maraming mga papasok dyan na mga paninira o ano. Manhid na ako sa paninira. Sa inabot na paninira, manhid na tayo. Wala na rin silang sisirain pa dahil sira na talaga. Pero in spite na ganun nga nangyari, ang kabuuan ng lungsod ng Puerto Princesa is still looked up to me na maging punong lungsod for the next 3 years. At pinasasalamatan ko siguro yung lahat ng gustong makinig kung paano isosolve yung problemang yan, magkita tayo doon sa Mayor's Office. Alas 9 yung schedule, Engineer Aris. Ready ba kayo? Alas 9, sabi ko, ipresenta ninyo kung paano susolve rin ang mga baka-baha na problemang yan. Actually, yung baha, natural phenomenon. Diba, sabi ko noon, kahit na nung panahon ni Noah, nagbaha. Sabi sa Biblia, nagbaha, malaking baha. Kakaunti pa lang ang tao noon. Ngayon napakarami na ng tao, marami ng obstruction sa mga waterways. Talagang hindi nakakagulat na magbaha na napakalaking volume ng binuhos na ulan noong panahon na yun, shear line. Yun din ang report ng Pag-asa na parang for the last 50 years, yun ang pinakamalaki na baha. Pinakamalaking volume ng tubig na ibinuhos sa lungsod ng Puerto Princesa. So siguro, yun lang. Back to work tayo. Move on na tayo. Sa akin, nasabi ko, yung politika ay habang eleksyon lang yun. Ngayon tapos na yung eleksyon, balik na tayo sa trabaho natin. Let us serve the people of Puerto Princesa the best way we can para
maramdaman nila yung serbisyo ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang maga at ang ating sigaw tuwing Lunes. Balik! Andre!